ikakabit na ni Boss Raymond yung ating maliit na timing belt. Yun po yung ating uunahin. Tapos mamaya guys, ipapakita natin kung bakit siya tinawag na timing belt. Kasi hindi lang basta yan parang sprocket no sa bike na ilalagay. Yan po ay may timing. Mamaya papakita natin guys kung ano yung bakit siya tinawag na timing belt. Halimbawa katulad ko sir na hindi naman mekaniko, paano ko malalaman na magpapalit na ako? Kailan ko malalaman yung pinaka the best yan. You are watching TerraShoot TV. Enjoy this video. Yes, kumusta mga kapitek at mga kabeshi? So ngayon po ay papakita ko sa inyo ang mga kailangan nyong i-take note tuwing magpapalit ng timing belt. So tara guys. So ayan mga kapitik, tayo po ay nagpapapalit ng timing belt. Ayan, kasama po natin si Boss Raymond. Uy, tama ba? Tama. Si Boss Raymond, uy. Ayan. So base sa kanya ay 80 to 100 dapat palitan na, no? Ito po palang unit ko ay Mitsubishi Adventure 2017. So never been touched, hindi pa siya napapalitan. Virgin pa. So magsi 6 years na siya ngayong November. At ang natakbo na po ng aking odometer ay 120. So sabi niya dapat 80 to 100 palitan na. Ayan. At dapat po kung magpapalit tayo ay sa mga mekaniko. Huwag po tayo magdi-DIY guys. Baka ano kasi ito critical to no? Pag nagkamali ka ng timing, yun, sakit sa bulsa. kasi kaya siya tinawag na timing belt may timing po yan. May pagtatapat-tapating kayo. Tama. So yun, ito po yung aking lumang big, ang tawag dito ay big belt. Yung big timing belt. Big timing belt, yan. So far okay pa naman siya. Baka ito tatakbo pa ng mga 10 kilometers. Pero recommended palitin na talaga para pag minsan kasi yung kakabaka-baka habang nagdadrive, di ba sir? Yes, tama. So para wala kang kaba, Less hassle yan. Pag, yes, maagap ka. unahan mo na, palitan mo na. So kami po, si sir po ay nag-home service, yan. Kami nandito lang sa tapat ng aming bahay. Nandito kami sa ilalim ng mangga. At dito ay mas malilong. So ayan po, nabaklas na. May kasama pala si Sir Raymond. ito sa ilalim ng kanyang paa. So paano po malalaman kung palitin na ang inyong timing belt? Ay hindi po yun masisilip guys. Ipapasilip nyo sa mekaniko. Kapag ka daw nagkakrak-krak na, ay palitan nyo na. Pero mahirap kasi yun pag may crack na, bibigay na talaga yun. Masisip naman siya dito sa taas. Okay. Kaya ang basihan talaga yung odometer, no? Yung takbo. Hindi, mismong actual din. Yung actual na status ng loob ng makina, ng belt. Dito may cover yan, makikita nyo. Oo. Pero halimbawa, katulad ko sir, na hindi naman mekaniko, paano ko malalaman na magpapalit na ako? Kailan ko malalaman yung Pinaka the best yan, umano ka sa takbo ng sasakyan mo, yung 80 to 100,000. Kung hindi ka naman masyadong makalikot sa ganyan, yun na lang yung pagbasihan natin. yung odo, no? Yung natakbo ko na. So ngayon 120, ibig sabihin 200 dapat magpalit na uli ako. So Tama may ba? mga minimal scratch, minimal cracks. Yan, may mga crack na raw tayong maliliit na nakikita dito. So sign na yun, no? So yun na yan na Palitin na talaga. Or ano yung ipin. Yun ang iniwasan natin kasi pag yan, tumukod. Kapag ka ano bang mangyayari kapag ka naputulan ako habang natakbo? Pwedeng tumukod yung barbula at saka piston mo. So mas malaki yung cost na mangyayari. Oo, malaki talaga. May mga mapuputol-putol dyan, no? Sa makina. Pwede ka pang mauwi sa overhaul ng makina niya. Or Nako. top overhauling. Yes. Yan ang pinaka-worst na problema. Ngayon guys. So yung iba po ay hindi po lahat ng sasakyan ay naka-timing belt. Yung iba ay timing chain naman. Hindi, pero sa ganitong klase ng sasakyan, lahat ng makina yan, timing belt to. Itong diesel, no, na adventure. Basta 4D56.
Kahit yung mga Euro, ano eh. Yung, Ano ibig sabihin ng 4D56? Yun yung ano ng makina niya, pangalan niya. Ah, okay. So yung makina ko pala is 4D56. Oo. Yan guys, naka-timing belt tayo. Tapos may nakikita na rin akong mga oil spill doon, no? Mm. Ito yung isa ko sa ayaw kong magpaayos eh. Kasi pagka may pinaayos kang isa, ang dami nang mga nakikita nung Tama ba, sir? Yes. Kapag may pinaayos kang isa, biglang ito, palit, tinutulak. Padami ng padami. Yan naman eh, hanggat di mo nabubuksan, eh, di mo rin mahatulan. Yes. So, ganun po talaga pag may sasakyan, asahan nyo na. Gastos. Gastos yan. Pero malaking time yung natitipid natin dito pag may sasakyan tayo. Totoo naman. So, kung kayo naman ay mas mahalaga ang time, edi magsasakyan kayo. Yan, mga paliti na yan, mga sealed, Oil seal to. oil seal. Yan, apat yan sila. So, yan guys, nabaklas na natin yung timing belt. Yun po ay isang malaki at isang maliit. Yan, nandito lahat yung ating pyesa. Home service. So, ito guys, lahat yung ating papalitan. Yan. Pero mo sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Lahat po yan ay ating papalitan. Yan, nililinis nila isa-isa. At ito po pala yung ating ipapalit na timing belt. This one guys. Ayan, nililinis ni Boss Raymond bago ibalik. Okay na lahat, no? Nabaklas na lahat. Oh, ito na yung mga kailangan nating linisin bago isalpak. Linis muna bago isalpak. Hindi lang pwedeng salpak lang uli agad yan. So pag magpapalit pala ng timing belt, kailangan ibaba yung radiator dito Para sa ikaluluwag ng trabaho. para maluwag ang trabaho. Binaba natin yung radiator guys. Anong pinanlilinis mo sa Raymond? Diesel. Diesel po. Ayan. Hindi po basta tubig. Babanlawan natin yan. Ah, okay. Babanlawan mo pa rin yan ng tubig. Yes. Okay, okay. Kala ko yan na yun eh. Kailangan mo wash out natin yan. Mga dumi-dumi na yan. Diba? O yan. Anong tawag mo dyan, sir? Saan? Doon sa papalitan natin, water pump na. Water pump. Naingay na raw. Sige nga, sir, ikotin mo nga. Yan. So pag ganyan kaugong na yan, sign na yan na pwedeng bumigay yung bearing yan sa loob anytime. So, pagka po maingay na, pwedeng palitan na rin. No? Mas maganda isabay na, ano? Kasi bukas na eh. Oo. Nakabukas na kasi ito eh. Mas makakatibid kayo sa labor kaysa may kabit yan, matapos yan, tapos bumigay sa labas. Another bayad na naman kayo another yan. baklas na naman, no? Labor na naman. Kasi hindi man under ng warranty yan sa naging trabaho. So, yan po ay water pump. So, ito po napakalinis na. Parang bago na uli yung So, ito po guys, napaklas na ni boss. Yan. Medyo Yun, may tunog na, no? Ito yung bago. ito makunat. Okay. Pero wala tayo nito. Hindi, Dapat babalikan tanggalin. dito. Oo. Ayan guys, yung palang thermostat ng ating sasakyan para makita natin, ma-monitor kung nag-overheat na ay nandito. Yan, kailangan mailipat. Kasi baka mamaya hindi nyo mailagay. Delikado. Siya yung nagbabypass ng siya yung naghahati ng lamig at tsaka mainit. Ah, okay, okay. So okay. itong part na to, nakababad to sa mainit sa Oo. ano ng makina, sa gilid ng chamber. So pag na-reach na yung tamang temperature, automatic yan, magbubukas tong rubber na to, magbibigay siya ngayon ng malamig na tubig papunta sa gilid ng chamber. Pagka yun na
Yun Pag ang na-detect function niyang mainit na, no? niya. Yun ang function niya. May mga kompleto sa gasket. Kaya mahalaga yan. Ano yung ina-apply mo, bossing? Silicone yan para hindi tumagas. Kasi itong madalas nagiging problema. Tumatagas sakit sa ulo. Ayan, kinakabit na po natin ang water ang tawag dyan? Pump? Water pump. Water pump. Kaya talaga ayaw kong magpa-check up eh. Hanggat matitiis, tinitiis eh. Pero timing belt kasi hindi mo pwedeng tiisin no? Yes, true. Kasi kapag ka po nagpa-check up kayo, ang daming lalabas na sakit ng sasakyan ninyo. Ang daming paliti na pala. Hindi naman din kasi makikita yan sa outer. So okay na po guys yung ating water pump. So ngayon naman ay simula na ng pagkakabit ng ating timing belt. Yan, lahat ng pyesa ay isang set na yon yung timing belt. So ikakabit na ni Boss Raymond yung ating maliit na timing belt. Yun po yung ating uunahin. Tapos mamaya guys ipapakita natin kung bakit siya tinawag na timing belt. Kasi hindi lang basta yan parang sprocket no sa bike na ilalagay. Yan po ay may timing. Mamaya papakita natin guys kung ano yung kung bakit siya tinawag na timing belt. Okay po, nakakabit na yung ating maliit na belt. So yun yung timing niya. So alin po dyan yung tinatiming boss. Ito may marking no. Plus yan. Itong isang gear na to, yung may mark, kailangan nakakabit siya doon. Nakatutok. Nakatutok siya doon. Dun sa blur na yon. Tapos itong marking na to. Yun, may marking din pala doon. Yan. Yun. Dito rin yan. Okay. Tapos itong part na to. So dalawa, tapos yung isa doon. Yan. Yan yung mga katapat-tapat niyan. Tatlo lang yung tinitingnan. Diyan sa belt na yan, no? Oo. Iba pa yung timing nitong malaki. Yes. Okay. Pagka nagkabit kayo nito, Ayan, may tutorial po si Boss ano. pag Si Boss Raymond, guys. pagka gusto niyo mag-DIY, so wag natin bibigyan ng puwersa yung tension ng spring or yung belt kasi Okay. nababanat yan eh. Kaya kahit minsan, yan tulad nito, pusa yung ihigpit, Okay. pusa yung ihila. So, ayun. Yan na yung susundin yung higpit ng timing belt kasi may saktong ano lang yan. Hindi mo Tension, no? Oo, may saktong tension lang yan. Hindi mo yan pwedeng dagdagan pa ng higpit kasi nakikita mo medyo maluwag. Wag. Yan yung nagiging cause madalas kung bakit napuputulan kahit original yung parts natin. Napuputol. Nababanat, napipwersa. Kaya yung iba, sa mga gusto mag-DIY, wag niyong gagawin yun. Hayaan Hindi, yung hindi ibig sabihin maluwag, kailangan higpitan, no? hayaan yung spring magbigay ng tension. Kasi yun ang original niyang higpit. So hindi mo na kailangan yung dagdagan pa. So yan po guys, ang isa sa pinakamagandang sinabi ni Sir Raymond. Experience talaga ang kailangan natin para makuha natin itong tamang tension ng belt. Ayan. Okay, after doon, yung malaki naman na belt ang ating itatiming. Pag wala sa timing yan, anong mangyayari na sa sasakyan ko? Pwede maguntugan yung piston tsaka barbula. Okay. So yun yung magiging dahilan. Sa loob yun, no? Sa internal yun, combustion. So kaya nga mayroon timing dahil may timing ang pag-open ng barbula at pag-akit ng piston. Okay, So pag nawala sa timing yun, Problemang malaki. yes, so yun Kumbaga- mismo. Kumbaga, Gastos malaki rin yun. oo, mas malaking gastos. So yun lang muna. So napakagaling po ng engineering ng gumawa ng sasakyan guys. Nako-compute lahat nila yan. Ayan guys, nandito tayo sa tapat ni na Ate Weng. Dito po kami nag-ayos. Dahil sobrang init kanina, sobrang taas ng araw, nandito kami sa may puno ng puno ng mangga guys. Ayan. Ayan guys, malapit nang matapos. Patingin niya boss. Pag nagano kayo niyan, dapat yan, lapat na lapat yan. Oo. Kasi yung iba, may nagkakaproblema pagdating dito.
Hindi lapat, no? Oo. Yun yung mga pang ano eh, Hyundai. Yan, dapat mga ganyan. Try ko. Dapat na lapat, no? Yan. So ibig sabihin, fit yan. Okay. Kasi may dalawang klase to, may box type pa na ito eh. May ano. So pag hindi siya compatible, possible siya tumalon yung ipin niya. So mawawala sa timing. Ito problema makina niya. Ayun. Sabi din ni Boss Raymond kanina, kahit daw original ang ating ikabit, kung hindi tama ang pagkakabit ay malaki ang posibilidad na maputol. Kaya iwasan po natin mag DIY. Kasi pwede naman mag DIY, no? Take your risk. Ina lang. You can take your risk, guys. Imbis na makatipid kayo, Ayun, baka mamaya pahamak. So, libre tayo ng camshaft gear. So mamaya ipapakita natin yung timing. Ano yung mga dapat tandaan sa pagta-timing na yung malaking belt. Ayan guys. So may na-search din pala ako online guys. Paano daw malalaman kung fake Meron. ang timing Ilaw. belt natin. Yan. Ang sabi doon sa nag-tutorial sa YouTube sa YouTube ay kukut-kutin daw itong tatak. Kukut-kutin nyo ng kuko. Kapag natanggal, ayun, usually fake daw yan. Pag hindi natanggal yan, maganda. Original. Genuine parts. Kukut-kutin nyo guys ng ng kuko nyo. Ito kanina ko pa to kinukut-kut. Kaya yung iba natanggal na rin. So ito po si Andres mga kapitik at nagising. Andres! Andres! Ayan yung dalawa. Natutulog po ito ay nagising. So kinakabit na ni Boss Raymond yung ating malaki na timing belt. Mamaya po ay ipapakita natin kung alin yung dapat i-timing. Bakit siya tinawag na timing belt. Yung ito, itapat mo dito. Ito po na ikabit na ni Boss Raymond. Boss, hindi ba tatalon yan kahit wala sa gitna yung belt? Basta tama yung ipin natin, Okay. tsaka yung sukat, hindi yan Hindi tatalon. yan Kasi may isang klase nito, mataba yung ipin, itong ipin na to. Yun yung tumatalon. So hindi siya tugma. Kaya pala kanina, Madalas yun sa old model. kaya pala kanina sinukat mo bago mo ikabit, no? Kasi hindi ko pwede ikabit Okay. yan. Tapos dapat ganyan So, lapat. patingin niya yung tension, boss. Ganunin mo nga. Yung tension Yan. niyan, spring lang ang nagbibigay diyan. Okay. Wala akong pwersang binigay pa diyan na idagdag. So, alin yung tina-timing mo dyan? Bakit siya tinawag na timing belt? So yung timing, si camshaft, ito si camshaft. So Ito po. ito yung nagbubukas ng barbula natin sa makina. Pagka Kailangan nakatapat yon. timing yan, ayun yung timing mark niya. Iyan lang ang tinitingnan yung isa na yan. Hindi, tatlo yan sila. Iyon, Ito pa. isa, Ito sa injection pump. dalawa, oo. Then yung sa crankshaft, meron ditong naka-B-cut. Okay. Yan, nakatapat din yun dyan. Tatlo. So yan lang yung mga dyan. So, katulad siya na yung, nag-blur pala. Alin doon ba yung isa? Ito. Okay. So yan yung timing. Okay. So, katulad din siya na yung maliit na timing belt. Tatlo rin, no? Tatlo yung kailangan mong i-timing dyan. Dapat magkakapantay. Yan. Tapos tamang higpit lang po. Yan guys. Ayos, sana walang maging problema para pauwi-uwi kasi kami ng probinsya puro bundok doon. Kapag doon ako inabutan, mas malaking problema ko. Oo, problema talaga yan. So bago na rin yung ating water pump. Yan guys, yung timing belt set na po yun. Parang may mga sealed na rin sila saka tension na pinapalitan. Nakaano na sila. Oil seal tensioner, tapos mga yan. Oo. Yan. Ayos. So malapit na tayo, no? Mga cover na lang siguro, no? Yan yung mga cover na lang na nandun na hinugasan kanina. Malinis na po. Ito pala yung isang set na luma. Ayan guys, yung ating pinalitan lahat.
Pero ito, sabi ni Boss Raymond, palitin na rin. Itong nasa labas na belt, feeling mo palitin na rin yan? May mga bitak-bitak na no? Bali, pagkatapos mo i-setting lahat ng timing, kailangan Okay. mo yan ikutin ng 3 to 4 times. Tapos, kailangan lahat ng timing mark, tumapat siya sa Dati. dati. Yun yung... Kasi yan ang isa sa pinakamahalaga na bago mo siya paandarin, tama lahat ng timing natin. Kasi mahirap yan. Pag wala sa timing, problema yan. Parang isang buong round. Yes. Isang buong ikot. Oo, dapat babalik lahat. Kailangan, pag inikot mo siya, Babalik lahat dapat, no? oo, tapos walang sabit or wala kang mararamdaman na parang nag-uuntugan sa loob. Okay. Yan yung madalas na nagiging problema. Pagka nami-miss timing yung gumagawa. Okay, guys. So, tinetest na lang po ni Boss Raymond kung tama yung timing niya. Okay, start po ni Boss. Kung sasabog. Ayun lang, lobat. May problema na battery mo siguro. Oo. Paano kaya yan? Sige, okay lang. Hindi naman. Tara, kabit natin. So, ikakabit na po lahat. Ayan, okay na po yung cover. Yun na lang Yun na lang, ang tawag doon? Radiator? Fan and radiator. Yung dalawa na lang. So, ayan guys, pinalitan na rin natin yung nasa labas na belt. Ito yung fan belt, Compressor belt. compressor, yan. Basta isang set na rin sila, no? Lahat po ng nasa labas na belt. Kasi bitak-bitak na yung luma. 12 na. So, okay na po lahat. Last part na tayo, yung radiator. Ayun. Yan. Last na yon guys. At ang problema ko ay ayaw namang mag-start. Yan po ang ating problema ngayon. Na-drain yung aking matagal kasi akong walang shoot. So, na-drain yung aking battery. Yan po yung ating radiator. Kinakabit na ni Boss Raymond. So guys, last part na yan. Ayos. Connect na lang ng mga hose. Wala namang sumobra na tornilyo, boss. Akala ko yung may bibigay ka sa akin na isang ganun sobra na Di ba yung iba ganun? Halimbawa, 4 ang tornilyo, pwede na yung 3. Wag yun. Silipin mo. Ayan, coolant po ang ating inilalagay sa radiator. Coolant na kulay green, no? Walang tagas. Baka mamaya dire-diretso pala doon. Yari. Baklas mo yung battery ko doon. Ha? Battery ko. Okay, tapos na. Problema ko, gagastos na naman ako sa Battery. Malaki ang battery nito nasa 6,000 yan dati. Tulisin mata yun. Kasya na kaya yan? Di pa. Kulang pa yan, sir. Di pa yung pinapasok yung makina. Ayan guys, na-under na po yung ating sasakyan. Thank you Lord. Sana tuloy-tuloy, okay. Pero yung battery ko palitin din po. Tubig pa, kulang ko ng kulang. So ayan mga kapitik, okay na siya. Wala namang natagas. So salamat kay Sir Raymond saka sa kanyang kasama. Thank you boss. Ingat kayo, ingat. Ayan, nag-home service po sila. Pwede ang GCash.
May shoot ako mamaya madaling araw. Ang problema ko, baka hindi umandar to. Naglalakad-lakad po kami ni Andres ngayon. Andres, say hi! Ang dusing pala ni Andres. Wow! Madumi pala dyan, Daddy. Madumi? Diyan kayo nag-ayos kanina, no? Ang dumi rin pala ni Andres, Daddy. Mainit kasi dyan sa ating kanina. Yep. At nililinis po ni Daddy. Ito yung mga bakas ng ang dumi na, no? Okay. Ang dumi rin ng ano mo. Okay na yan. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:13 NIV.